Magsiyo po ang lahat. Tahimik ang paligid natin ngayon. Walang tugtog ng kampana, walang misa, walang tinig ng papuri. Kaya naman siguro, isa sa laging tinatanong natin, bakit tinatawag na Good Friday ang Biyernes Santo? At totoo nga naman, kung titignan natin sa panlabas, ang Biyernes Santo ay araw ng pagkatalo, ng kalungkutan, pagkabigo, pagkawasak. Dito rin sinuko ni Jesus ang kanyang huling hininga. Dito rin siya pinagtaksilan ng kanyang mga kaibigan. At dito siya pinako sa krus ng mga taong hindi siya naunawaan. Pero alam natin na sa kabila ng lahat, mayroong malalim at dakilang kabutihan sa araw na ito. Kaya nga, Good Friday. Una, dahil ngayong araw na ito, pinakita ng Diyos ang sukdulang pag-ibig niya sa ating lahat. Tayong lahat may sari-sariling ideya ng pag-ibig o pagmamahal. Yung iba kilig, saya, regalo, aliw. Pero ang krus ang tunay na larawan ng tunay na pagmamahal. Isang pag-ibig na handang magpakasakit, magsakripisyo, at handang mamatay alang-alang sa mga minamahal. Alam natin, hindi naman kailangan gawin ni Jesus ito para sa atin. Kayang-kaya niya sanang umiwas. Pwede sana siyang naghimala para makaligtas. Pero pinili niya ang daan ng krus sapagkat iyon lamang ang daan ng tunay na pagliligtas niya sa atin. Kaninang umaga, wala akong ideya na yung krus sa istasyon ay mabigat. Kaya sabi ko kay Father Godwin, ang bigat naman pala nung krus na papasanin natin. Pero habang pinapasan ko ito, naalala ko si Jesus, walang tulog, puyat, sugatan, hindi rin nakakain siguro, paakyat pa, pasan-pasan ang krus. Kung may imagine nyo lang yun, no? Parang kasi kung pinapakinggan natin lahat ng mga pagdiriwang, nakat sila eh. Pero kung ating isipin na nangyari lahat ito sa isang magdamag, doon natin marirealize kung gaano kasakit, kabigat, lahat ng pinagdaanan ni Jesus para sa atin. Walang-wala yung mga krus natin kumpara sa kanyang pinasan para sa atin. Kaya ito yung layong sinasabi, kaya siguro nauna siyang nagpasan ng krus. Kasi alam niya na darating yung araw na tayo rin ay mabibigatan sa ating mga pasan. Krus ng sakit, problema sa pamilya, kahirapan, pagkukulang, kasalanan. Napakinggan doon natin yun sa mga kwento ng mga nagbahagi kanina sa 7 last words. Magkakaibang kwento, pero isa lang yung pinagmumulan ng kanilang lakas para muling magpatuloy sa buhay. At yun ay yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kung si Kristo ay dumaan sa krus na napakahirap, ito rin yung kanyang sinasabi sa atin at pinapaalala ngayong araw na ito. Ang krus, ang wika ng Diyos upang ipahayag sa atin na mahal kita at handa kitang samahan sa iyong pagpasan sa mga krus
na iyan. So bakit good? Kasi pinaparamdam at pinapaalala ng Diyos na hindi tayo nag-isa sa pagpasan natin sa ating mga krus. At pinatunayan niyan ng mga taong nagsalita dito sa atin ngayong hapon. Nabigatan, maraming pinagdaanan, pero tinulungan ng Diyos para muling umahon, umangat, at mapagtagumpayan yung mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Pangalawa, tinatawag nating Good Friday ang araw na ito dahil sinilang ang tunay na pag-asa. Sa unang tingin, talo si Jesus. Nabigo, pero sa mata ng pananampalataya, ito ang araw ng tagumpay. Kaya nung sinabi niyang naganap na, hindi yon panaghoy ng pagkatalo, kundi panaghoy yon or pagsasabi na tagumpay ang plano ng Diyos. Ito ay pahayag ng kanyang misyon ay tapos na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos Ama. Naganap na, tapos na ang plano ng kaligtasan, tinapos niya ang kanyang gawain hanggang huli, hindi sumuko, buong buo, walang pag-aalinlangan ng pagsasakripisyo. Alam ko ito yung pag-asa natin. Ang buong-buong pagmamahal ng Diyos kahit tayo ay madalas na nagkukulang. Ang krus ay binago ng Diyos. Kung dati, simbolo yun ng kahihiyan, ngayon ang krus, simbolo ng tagumpay. Kung dati ang dugo ay tanda ng pagkatalo, ngayon naging daan ng ating kaligtasan. At dahil dito, kahit tayo makasalanan, may pag-asa. Kahit tayo sugatan, may pag-asa. Kahit naguguluhan, may pag-asa. Sapagkat si Kristo, alam natin, hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. Sa huli, pinapaalala rin ng krus sa atin na hindi lahat ng mabuti ay madali at hindi lahat ng mahirap ay masama. Ang daan ng krus, ang krus ay mahirap pero mabuti. Sapagkat ang bunga nito ay ang walang hanggang buhay. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, kapag lalapit tayo sa krus at tahalik para magbigay ng galang, huwag sana natin gawin ito bilang isa lang seremonya. Gawin natin itong personal. Gawin nating panalangin at ilapit natin ang ating mga sarili, ang mga sugat, mga kasalanan, mga tanong, mga pagkukulang, at sabihin natin kay Kristo, sana palakasin mo ko para harapin ang mga problema ko at pasanin lahat at huwag takasan. Ngayon, ang tanong ay hindi lang anong mabuti sa Biyernes Santo. Dapat ang tanong din natin, ako ba'y handang maging mabuti sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos sa krus? Mga kapatid, sa harap ng krus, walang-wala tayong may pagmamalaki. Pero mayroong isang tiyak na tayo'y minahal, tayo'y niligtas, at tayo'y tinatawag na magmahal din hanggang sa wakas para ipamukha at iparamdam na merong kabutihan
sa daan ng krus. And that makes the celebration today good. Dahil lahat ibinuhos ng Diyos para sa atin. Sana ibuhos din natin ang lahat para sa mga taong mahal natin, lalong-lalo na para sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa pagbibigay ng buhay mo. Amen.